Hello mga kabataang makabayan! Welcome sa Araling Panlipunan with Ma'am Ivy, ang inyong digital classroom para sa mas makabuluhan at makulay na pag-aaral ng Araling Panlipunan. Handa na ba kayo? Tara na at simulan ang ating paglalakbay. Pag-aaralan natin ang nakaraan para sa mas maliwanag na kinabukasan. Hello mga ka-AP! This is Ma'am Ivy and welcome sa bagong school year at syempre, bagong level din ng kaalaman. Grade 7 na kayo, so alam na this, mas deep, mas fun, at mas mapapa o ganun pala ka sa mga lessons. Ngayong araw, maglalakbay tayo around Timog Silangang Asya. Saan nga ba ito located? Anong itsura ng lupa, tubig, bundok, at isla dito? At bakit sobrang liit ng rehiyong to pagdating sa kalikasan at kultura? Ready ka na ba? Fasten your seatbelt, because this is gonna be one educational trip. Let's go! So, bago tayo mag-explore sa Southeast Asia, ito muna ang goals natin today. Ma-identify kung nasaan ang Timog Silangang Asya sa mapa. Ma-distinguish ang mainland at insular na bahagi ng rehiyon. At ma-appreciate kung gaano ka-diverse ang geography ng ASEAN. Ika nga, hindi lang basta location ang usapan. Buhay at kultura rin yan. So get your notes ready. Let's lock in these goals and slay the lesson. Kasanayang pampagkatuto. Naipaliliwanag ang mahalagang ginampanan ng katangiang pisikal ng Pilipinas at ng rehiyon sa pagbuo ng sinaunang kasaysayan at kalinangan ng mamamayan sa Pilipinas at Timog Silangang Asya. A. Natutukoy ang lokasyon ng Timog Silangang Asya at ang pisikal na katangian ng rehiyon, ang mainland at insular. B. Natatalakay ang epekto ng katangiang pisikal ng Timog Silangang Asya sa pamumuhay ng mga tao. Alright mga Bessie, before we dive into our main lesson, quick review lang muna. Let's flex kung solid pa ang foundation natin from last year. Mga basic concepts lang to. Madali lang kung nakinig ka dati. So let's go! Power up your brain cells and let's level up this review like a real Gen Z legend. Here's a map of Southeast Asia. Looks familiar? Or parang puzzle pa rin? So, eto ang goal natin ngayon. Tukuyin natin kung sino-sino ang nasa mainland at sino-sino ang nasa insular. Ito yung mga hint. Kapag sinabing mainland, ito yung mga bansang magkakadikit sa lupa. Parang squad goals sila. Laging magkakasama. Tingnan mo yung bandang hilagang kanluran. Ayun sila. Pag naman sinabing insular Southeast Asia, ito naman yung mga island na madami, surrounded by water at chill island vibes. Silipin mo yung mga nasa timog at silangan. Ayan ha, tingnan ng mabuti ang mapa. Pag sinabing mainland, dikit-dikit na lupa. Insular, island style na hiwa-hiwalay pero solid pa rin. Tingnan mabuti. Ang mga bansang nasa mainland ay ang Myanmar, Thailand, Laos, Cambodia, at Vietnam. Pag sinabi namang insular,
Ayan ang tamang sagot. Indonesia, Pilipinas, Malaysia, Singapore, silangang bahagi ng Brunei Darussalam, at Timor-Leste. Okay, class? Nandito na tayo sa exciting part. It's time to apply what you've learned. Ngayong activity, aalamin natin kung gaano nyo na talaga kabisado ang mainland at insular Southeast Asia. So, game na besh! Simulan natin to. Suri larawan. Pagmasdan ang larawang ipapakita ng guro at sagutin ang mga kalakip nitong tanong. Una, ano ang napansin ninyo sa mga larawang ipinakita? Tungkol saan ang mga ito? Ikalawa, ano ang iyong naramdaman habang pinagmamasdan ang larawan? It's Kinig Kanta Session Time! Ipapatugtog ko ang isang kanta na tungkol sa kapaligiran. Ang mundo natin, mga tanawin, at kung paano natin ito dapat alagaan. Habang nakikinig kayo, masdan nyo ang paligid nyo. Ano ang mga bagay na nakikita nyo sa inyong paligid? Malinis ba? May mga puno? Anong pakiramdam nyo? After that, pag-uusapan natin kung paano nakakaapekto ang mga nangyayari sa kalikasan sa atin at sa buong ASEAN. So, listen carefully. Tara, sama kayo sa journey natin para mas maintindihan talaga natin kung ano ang mainland at insular Southeast Asia. Hindi lang yan basta lugar sa mapa. May kwento, kultura, at mga cool facts na nakakatuwang malaman. So, let's explore! Tara, alamin natin to ng mas malalim. Listen up, class! Alam nyo ba na ang Timog Silangang Asya ay may dalawang major parts? Hindi lang basta-basta. May mainland tayo na yung parte na nakakabit sa malaking lupa ng Asya. Mga bansa na parang nakatapak sa mainland mass. Tapos, mayroon ding insular. Ito yung mga isla-isla. Parang mga pulo-pulo na napapalibutan ng dagat. So para mas clear, i-check nyo to sa mapa natin. Ready na ba kayo? Narito ang pagkakahati ng Timog Silangang Asya. Alright mga besh, alam nyo ba na ang mainland Southeast Asia ay ang parteng tuloy-tuloy sa mainland ng Asia? Parang malaking continental block na may mga bansa na magkakadikit ang lupa. Kasama dito yung mga bansa tulad ng Thailand, Vietnam, Cambodia, Laos, Myanmar, at Malaysia. Kasi hindi sila yung mga isla. Dikit-dikit sila sa malaking Asya. Sobrang cool nito kasi may mountains, river, at forest na natural na proteksyon sa mga bansa. Kaya naman, ito yung heart ng Timog Silangang Asya. Let's check the map and spot these countries. Narito naman ang insular Southeast Asia. Tingnan niyong mabuti ang nasa mapa. Mayroon itong bilog. So, yun yung mga bansa na puro isla. Think about it, mga island vibes at dagat lahat sa paligid. Kasama dito ang Pilipinas, Indonesia, Brunei, Singapore, at Timor-Leste. Sila yung mga bansang hawak ng mga isla. Kaya naman, medyo iba yung buhay nila kasi dagat ang paligid.
Dito sa insular part, marami rin ang mga volcanoes, beaches, at tropical forest. Parang paradise pero may challenge din kasi naman madalas may bagyo at lindol. Sige nga, hanapin natin sa mapa kung saan ang mga bansang ito. Game na? Kas na yaman, anyong lupa at tubig, at klima. Timog silangang Asya lahat yan. Yan yung mga natural na treasure ng mga bansa dito. Tulad ng ginto, langis, at mga puno. Super important kasi yan, di ba? Tapos, i-check din natin ang anyong lupa at tubig. Ibig sabihin, yung mga bundok, kapatagan, ilog, at dagat na makikita sa lugar. Alam ba ninyo na may mga bundok at mga napakagandang beach sa Southeast Asia? At syempre, ang klima. Alam nyo ba na ang tropical ang klima dito? Ibig sabihin, mainit at basa. Lalo na pag rainy season. Perfect para sa mga beach trip pero dapat ready sa ulan. So, game na ba kayo? Tara at i-explore natin kung paano ang mga likas na yaman, anyong, lupa at tubig. At pati ang klima na nakakaapekto sa buhay ng mga tao sa Southeast Asia. Now, let's talk about anyong lupa at anyong tubig. Kasi, yan ang nag-shape sa mundo natin, lalo na dito sa Timog Silangang Asya. Ang mainland, may malalawak na kapatagan at kabundukan. Ang insular, maraming bulubundukin at pulo. Ang anyong lupa ay yung mga parte ng lupa na mataas o mababa tulad ng bundok. Sila yung matataas na lupa, parang mga giants na stand guard sa paligid. Ang burol, mas maliit na bundok, pero parang mini mountains. Ang kapatagan naman, malawak at patag na lugar. Perfect para sa mga farm at bahay. At syempre ang lambak. Ito'y nasa mababang lugar na nasa pagitan ng mga bundok o burol. Samantala, ang anyong tubig naman ay mga tubig na nasa lupa. Sa mainland, ilog ang pangunahing tubig na ginagamit. Sa insular naman, karagatan at dagat ang mahalaga sa transportasyon at kabuhayan. Narito ang mga pangunahing anyong tubig. Ang ilog. Ito yung mga dinadaanan ng tubig na dumadaloy mula sa bundok papuntang dagat. Ang lawa naman ay ang malalaking tubig na nakatambak sa lupa. Para siyang swimming pool ng kalikasan. Ganun. At ang dagat, ito naman yung malawak na tubig na nakapalibot sa mga isla at baybayin. Mayroon din tayong tinatawag na look o bay in English. Sila naman ay parte ng dagat na nakapasok sa lupa. Parang malaki at malalim na hukay ng tubig. At alam nyo ba, dahil sa mga anyong lupa at tubig na to, nagkakaroon tayo ng iba't ibang klima at buhay dito sa Southeast Asia. Super cool, di ba? Pag-usapan naman natin ang klima. Sa mainland ay tropical. May 3 panahon sa ibang bahagi. Mainit at mahalumigmig o yung tinatawag nating humid or moist. Parang tag-init at tag-ulan na. Ganon. Malakas ang epekto ng monsoon winds, kaya may distinct na tag-ulan at tag-init. Meron din namang mga lugar na malamig tulad ng bundok. Sa insular, tropical, maulan at mainit sa buong taon. Mainit at basa halos buong taon. Madalas umulan kaya laging berde ang mga puno at tanim.
mas madalas din ang bagyo dito kumpara sa mainland. Pagdating naman sa likas na yaman, ang mainland ay may matabang lupa, troso at mineral. Sa insular naman, nariyan yung mga isda, langis, natural gas, at yamang dagat. Sa mainland, marami silang likas na yaman tulad ng malalawak na taniman ng palay at iba pang crops. Nariyan din ang mga punong kahoy na ginagamit sa paggawa ng bahay at furniture. At syempre, ang mga mineral tulad ng ginto, tanso at bakal. Sa mga isla naman, marami silang yamang dagat tulad ng mga isda at coral reefs. Nandyan din ang langis at natural gas na nakukuha sa ilalim ng dagat. Siyempre, ang mga prutas at halamang tropikal na masasarap kainin, kaya naman, parehong mayaman sa likas na yaman ang mainland at insular. Pero, iba-iba ang mga uri dahil sa kanilang lokasyon. Alam nyo ba na ang mga likas na yaman at ang paligid natin ay super lakas ng impact sa buhay ng mga tao? From paano tayo kumakain, saan tayo nakatira, hanggang sa trabaho natin, lahat connected. So, get ready dahil i-explore natin kung paano naaapektuhan ng kalikasan at resources ang daily life ng mga tao dito sa Southeast Asia. Sa mainland, may malawak na taniman ng palay, gulay, at iba pang pananim. Ilog ang ginagamit sa irigasyon. Ang insular, pangingisda ang pangunahing hanap buhay. May mga taniman ng niyog, saging, at palay din sa mabababang lugar. Alam nyo ba na ang agrikultura ang tunay na MVP pagdating sa pagkain natin araw-araw? Di lang to basta pagtatanim at pag-ani. Konektado ito sa buhay, trabaho, at kahit sa kultura natin. Kaya naman, sama-sama nating i-check kung paano gumagana ang agrikultura dito sa Southeast Asia at bakit ito sobrang importante sa atin. Transportasyon. Sa mainland, ginagamit ang mga ilog bilang daan ng bangka at kalakal. Sa insular, umaasa sa barko at bangka para sa pagbiyahe sa mga pulo. Alam nyo ba na ang transportasyon ang bida pagdating sa paggalaw natin araw-araw? Kung paano tayo pumupunta sa school, bahay, o kahit saan. Lahat yan dahil sa iba't ibang paraan ng transportasyon. Mula sa jeep, tren, hanggang eroplano. Sila ang nag-uugnay sa atin sa mga lugar at tao. Kaya tara, alamin natin kung paano nakakaapekto ang transportasyon sa buhay at kultura ng mga tao dito sa Southeast Asia. Kultura. Sa mainland, malapit sa kultura ng China at India at may mga kahariang agrikultural. Sa insular naman, mas maraming impluwensya ng Islam at Kristyanismo. May mas maraming dayuhang naabot dahil sa dagat. Alam nyo ba na ang kultura ang puso ng bawat bansa? Yung mga traditions, pagkain, sayaw, at mga kwento na nagpapakita kung sino talaga tayo. Sa Southeast Asia, iba-iba ang kultura, pero swak ang vibes, full of colors, sounds, at flavors. Tara na't i-explore ang mga ito. Mainland Southeast Asia. Ito yung malaking parte ng Timog Silangang Asya na tuloy-tuloy sa Asia mismo.
walang isla. Puro lupa lang. Kasama dito ang Thailand, Vietnam, Laos, Cambodia at Myanmar. Dito, makikita ang mga bundok, malalawak na ilog, at rich na kultura na matagal ng buhay na buhay. Astig dito kasi madami yung history at natural ang ganda. Kaya naman, kilalanin natin tong solid na lugar na to. Ready na ba kayong mag-level up ng vocabulary? Sa slide na to, huhukayin natin yung mga bagong salita para mas makasabay kayo sa usapan. Don't worry, chill lang to at lahat kaya nyo. Narito ang mga tamang sagot. Ito ay tumutukoy sa pag-aaral ng katangiang pisikal ng daigdig. Ang tamang sagot ay heograpiya. 2. Ang malaking masa ng lupain ng mundo. Ito ay kontinente. 3. Ang pinakamalaking kontinente sa sukat at populasyon. Ang tamang sagot ay Asia. 4. Ang tawag sa isang yugto ng kaunlaran ng isang lipunan. Ang tamang sagot ay kabihasnan. 5. Ang tawag sa isang malawak na sona kung saan madalas nagaganap ang mga paggalaw ng lupa at pagputok ng mga bulkan. Ang tamang sagot ay Ring of Fire or Pacific Ring of Fire. Narito pa ang ibang activity. Pakihanda ang inyong mga papel at bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang sagutin ito. Narito ang mga tamang sagot. Okay, practice mode on. Hindi lang puro kwento. Gawa tayo para mas tumatak yung lessons. Let's G! Hands-on muna tayo. Hey game! Oras na para mag-debate. May 2 panig tayo. Sino kaya ang mas convincing? Show your skills, express your thoughts, at huwag kalimutan, respetuhan lang sa isa't isa. Let's make this fun and lit. Good luck! Magbigay ng isang isyung kontrobersyal tungkol sa katangiang pisikal ng Timog Silangang Asya. Magsasaliksik muna ang mga mag-aaral sa gawaing ito at bibigyan sila ng sapat na panahon. Maaaring gumamit ng discussion web para maging gabay upang pagdebatehan ang issue na naibigay. O mga besh, ngayon, matututo tayo kung paano gumawa ng catchy at cool na slogan. Slogan yan ang mga maiikling linya o phrase na madaling tandaan at nagpapakita ng mensahe o advokasya. Para maging good vibes ang slogan natin, dapat ito ay maikli pero malakas ang dating. Madaling maintindihan, may dating sa puso at isip, at syempre, dapat swak sa topic. Ready na? Let's get creative and make slogans that really pop. Let's go! Bago kayo magsimula, narito ang rubrics natin para malaman nyo kung paano kayo bibigyan ng score sa activity natin. Dito nakalagay ang mga dapat nyong gawin para ma-level up nyo ang gawa nyo. Alright mga beshies, ready na ba kayo? Sabay-sabay nating i-practice ang mga natutunan natin para ma-level up ang skills. Concept map.
Gamit ang graphic organizer, ano-anong mga suliranin sa Timog Silangang Asya ang nakakaapekto sa pamumuhay ng mga tao? Think of it like a mind map na naglalagay ng mga main ideas tapos nililink natin sa mga related na detalye katulad ng suliranin sa Timog Silangang Asya. Sabay-sabay nating gawin para mas madali at maintindihan ang topic. Check natin kung solid ka na dito. I-test natin yung knowledge mo para makita kung ano pa yung need na i-level up. Huwag mahiya kung may mali. Practice makes perfect. Pamo, buhay ko. Let's see if you really know your stuff. Time to ace this! Isulat ang mga bansa na kabilang sa mainland at insular. Paano naapektuhan ng lokasyon at pisikal na katangian ang pamumuhay ng mga tao sa bansang ito? What's the tea? Ano ang mga key takeaways mo? Spill the facts, mga beshi! Ano-ano ang mga bansang kabilang sa mainland Southeast Asia? Ano-ano ang mga bansang kabilang sa insular Southeast Asia? Paano nakaapekto ang lokasyon at pisikal na katangian ng Timog Silangang Asya sa paraan ng pamumuhay ng mga tao sa rehiyong ito, partikular sa mga bahagi ng mainland at insular? Time na para sa ating pagtataya. Ipakita natin kung gaano na kayo kagaling sa topic natin, sa lokasyon at pisikal na katangian ng Timog Silangang Asya. May mga tanong akong ibibigay at sagutin niyo ito sa inyong notebook o papel. Huwag kayong magmadali, pero maging focused ha. May 5 minutes kayo para dito. Kung kailangan niyong i-pause o balik-balikan ng video, go lang. Kaya niyo to.